Siyam na tao ang kumpirmadong nasawi sa isang pagsabog na nangyari sa southern part of Iran. 20 naman dito ang sugatan. Defense Minister ng Yemen at General ng bansa naghihintay ng green light upang tapusin ang Houthis ng Yemen. Sa kabilang dako, isang misteryosong pagsabog ang nangyari sa northern part of Syria. 7 ang kumpirmadong nasawi at marami ang mga sugatan. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta ang inyong araw ng Lunes? Ngayon ay July 28, 2025 at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay tungkol sa isang misteryosong pagsabog na nangyari sa northern part of Syria. Maging ang mga puwersa ng gobyerno ng Yemen ay naghihintay ng green light upang palayasin na ang Houthis na nasa kanilang bansa at 9 naman ang nasawi sa isang pagsabog na nangyari sa Iran. Unahin natin ang ulat sa Damascus. Ayon sa isang war monitor na kilala sa tawag na pangalang Britain-based Syrian Observatory for Human Rights, pinasabog ang isang ammunition depot na nasa northern Syria. Ito ay nasa lugar ng Idlib, sa lungsod ng Maarat Misrin. Tinawag itong misteryosong pag-atake sapagat hanggang ngayon ay hindi nila alam kung sino ang may kagagawan ng naturang pagsabog. At sa dinami-dami ng lugar, ammunition depot pa ang talagang pinasabog. Ayon sa White Helmets or the Syrian Civil Defense, nang magsagawa sila ng retrieval operation, agad na tumambad ang 7 mga katawan na wala ng buhay at marami ang mga sugatan ang kanilang isinugod sa mga pagamutan. Ayon sa ulat ng Damascus, ang naturang mga ammunition depot, ito raw ay pag-aari ng nakaraang administrasyon na si Bashar al-Assad at ang iba sa mga nalabing ammunition ay sa nakaraan pang 14-year civil war ng Syria. Marami namang mga speculations ang kumakalat. Merong 2 grupo ang itinuturo na sila raw ang may kagagawan ng naturang pagpasabog. May tsuri na nagsasabi ito raw ay pinasabog ng puwersa ni Ahmed al-Sharaa at ang pangalawang teorya, ito raw ay pinasabog ng puwersa ng Israel sapagat determinado ang Israel na pasabugin lahat ng mga armas na magiging threat para sa mga Hudyo, lalong-lalo na ang mga armas na pag-aari ng nakaraang administrasyon. Ganun pa man, lahat ng ito ay mga teorya pa lang. Wala pang matibay na ebidensya ang gobyerno ng Syria kung sino ang may kagagawan sa naturang pagsabog. Sa kabilang dako, target ngayon ng gobyerno ng Yemen ang Houthis na suportado ng Iran na patalsikin ito mula sa kanilang bansa at ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, naghihintay sila ng green light. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, tahasang sinabi ng isang general sa Yemen na posible raw na mapalayas ang Houthis sa kanilang bansa at ayon pa sa Defense Minister ng Yemen, masaya raw sila noong nagsasagawa ng pag-atake ang puwersa ng United States of America sa kanilang bansa kontra Houthi. Pero bigla raw silang nalungkot sapagkat nabigla sila nang biglang magdeklara si President Donald Trump ng ceasefire sa pagitan ng US at ng Houthis. Inaasahan ng gobyerno ng Yemen na pagkatapos ng mga isinasagawang malalaking airstrike ng United States of America, isusunod dito ang ground operation kontra Houthi. Pero laking pagkadismaya nila ayon sa Defense Minister ng Yemen na walang ground operation na naisagawa. At nito lang nakaraang araw, isang Major General ng Yemen na nagngangalang Salah al-Hassan, tahasan itong sinabi na naghihintay lamang sila ng green light at kung ito ay mangyari na ay itataboy nila
lahat ng Houthi members o pamunuan ng Houthi mula sa kanilang bansa. Ang tanong, anong green light ito? Alam ng buong mundo na malaking bahagi ng Yemen ang kontrolado ng Houthi maging mapasa hanggang ngayon. Kabilang narito ang capital city nito na Sanaa. Kaya ayon sa mga eksperto, ang green light na tinutukoy ng Aden sa pamamagitan ni Major General Salah al-Hassan, ito ay kung susuportahan sila ng United States of America na magsagawa ng operation kontra Houthi. Ayon sa STC or Southern Transitional Council ng Yemen, ang kanilang headquarters ay naghahanap ng mga grupo sa west part of Yemen. Ito ay upang umanib sa kanilang puwersa upang labanan ang tinatawag na Ansar Allah o yung Partisans of God or Houthi. Dagdag pa ng general na ito na lugmok sa kahirapan ang kanilang bansa at isa sa mga reason dito ay ang pamamayagpag ng Houthi sa kanilang bansa dahil sa halip na ang kikitain ng mga infrastructures o iba pang establishment na nasa Yemen ay mapupunta sa kanilang gobyerno, ay napupunta ito sa Houthis. Kaya ayon sa mga eksperto, ang green light na tinutukoy ng Houthis ay yung go signal ng tulong na nagmumula sa United States of America o marahil ng Israel. Sa kabilang dako, siyam ang kumpirmadong nasawi sa isang pag-atake na nangyari sa southeast of Iran ayon sa ulat ng Iran International. 20 naman dito ay sugatan. Ayon sa Iranian state media, inatake ang kanilang courthouse na nasa city of Zahidan sa southeast of Iran. At may tao na walang habas na namamaril, lalong-lalo na mga kaibigan sa mga court offices ng naturang syudad kasamang binabaril ang mga sibilyan na nasa labas. At eto pa ang matindi, ayon sa rights group Halbers, ang naturang gunman mabilis na pumasok sa judges' offices at walang habas na pinagbabaril ang mga judiciary employees kasama na ang mga security forces at tinamaan ito. Hanggang ngayon, ang lugar na ito ay nananatili pa under tight lockdown at identified na ng Iran kung sino ang may kagagawa nito dahil na rin sa pag-amin ng isang grupo na Sunni armed group na nagmula pa sa ugat ng Iran's Balak at minority. Ito ay ang grupong Jaish al-Adl. Ayon sa mga eksperto, ang grupong ito ay tila naghihiganti sa gobyerno ng Iran dahil sa lahat ng pwede nilang atakihin, yung pang may kinalaman mga kaibigan sa judiciary ng bansa. Nitong buwan ng April 30, sa taong ito mga kaibigan, 1/3 sa preso ng Iran, halos mga kaibigan, ito ay mga Balok prisoners at nagbabala pa ang rights groups na posibleng magsasagawa sila ng execution ng 85 na mga Balok inmates sa Zahidan Central Prison. Dito sa syudad na ito, dito rin isinagawa ang naturang pamamaril sa mga judiciary employee ng bansa. Kaya ayon sa mga eksperto, matinding galit ng grupong ito. At katunayan, sa taong ito noong January, 343 ang kanilang na-execute. At yan muna ang ating update sa araw na ito. Manatiling updated sa mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito at baka naman gusto mo ang ganitong mga content, i-subscribe mo na ang ating napakaliit na channel. May God bless you and thank you so much for watching.